Di mo pwedeng hanapin sa iisang tao ang lahat ng magandang katangian. Lahat ng tao ay may kapintasan o kahinaan. Halimbawa sa asawa o karelasyon mo o kaya sa kaibigan natin, lahat may makita kang hindi mo gusto. Kung hindi sa physical na anyo, sa pag-uugali at karakter mo matutuklasan. Kung lalalim pa tayo sa pamilya naman niyang pinanggalingan. Nobody is perfect. So, wala na ba talagang perfect? Para sa akin, meron. Kahit sa ganitong aspeto, may bahagi sa ating pagkatao na maaari tayong maging perfect. Sino? Ikaw yon. Ikaw ang magiging perfect kung matatanggap mo siya ng buong buo. Kung sa anumang sitwasyon, katayuan o estado niya, nasa kalakasan man siya o nasa kahinaan, nasa kaiptingan man siya ng kagandahan o ng kapangitan, ay tanggap mo siya. Kung nasa katayuan siya ng tagumpay o ng kabiguan, magdilim man o magliwanag, ay nandyan ka. Mabaho man siya o mabango, ay nakukuha mo pa rin tumabi sa kanya. Sa ating mga tunay at mapagmalasakit na kaibigan, kadalasan pagtatawanan ka muna niyan bago ka tulungan. Buburautin ka pa, aasarin ka pa, yung medyo nananagkip at nakikiramdam kung kakayanin mo sa kanya lalapitan. Dito na guys pumapasok yung iba't ibang ugali o karakter ng kaibigan. May kaibigan na napakabisang mag-comfort, dating pa lang niya, gumaan na pakaramdam mo. Kalma na agad ang naliligalig mong kalooban. Di ba may kaibigan o kapatid tayong gano'n na napaka-epektibo ng presensya? Pwede mo rin kasi maging kaibigan ang kapatid mo. Konsentidor pa nga yan minsan, di ba? Kung meron kayong kapatid o kaibigan na ganito, pahalagahan mo. At may kaibigan namang ang galing magpayo, wala pang tatlong pangungusap ang binitawan na salita, naliwanagan ka na enlightened ka na, samantalang maghapon ka nang nag-isip, wala kang tamang maisip. Minsan, nasa ilalim lang ng tungki ng ating ilong, di pa natin makita-kita. Pero dumating siya, warang pinigtas lang niya yung solusyon na yun sa iyong harapan at iniabot sa iyo. Tapos, yun, solve na. Tanggal lahat ang alalahanin natin. And take note of this guys, may pinapayuhan na ang tinitingnan ay yung buhay ng nagpapayo, hindi yung laman ng salita ng nagpapayo. Kuha nyo ba? Kaya nga narinig natin minsan, eto ang galing-galing magsalita, ang galing-galing magpayo, pero tingnan mo naman ang kanyang buhay. Doon pa lang parang hinuhusgahan na natin siya. At doon pa lang resistant ka na. At dahil resistant ka, or in denial sa mga payo niya, kahit alam mong tama, nagkakaroon na ng ulap ang iyong desisyon dahil sa doubt o duda mo. Nagiging bias ka na. You know why? Ang Diyos ay makatarungan at makatwiran. Yun ang ating tanggapin. Lahat ng tao ay binigyan ng talento. Yung iba, hirap na hirap unawain kung ano ba talaga ang talentong meron sila. Hanggang sa tumanda na ay hindi pa rin nila alam dahil ang nakita nilang talento ay yung talento ng iba. Na ang tingin niya ay mas higit sa kanya. Sa halip na pagyamanin, nakafocus siya sa galaw ng iba. Lalo na kung ang nakita niya ay mas in demand o nauuso sa ginagawa ng iba. Naisip niya, parang wala namang nangyayari. Wala namang nangyayari sa talent or skills ko. Kaya wag na lang. Kung wala namang nagla-like, wala namang nanonood. Kaya talikuran na lang natin to. Kaya kung napansin nyo guys, di lahat ng content creator o iba pang profession ay nagpapatuloy dahil ang akala nila, yon ang calling nila or talent nila. Nakiuso lang ba dahil yun ang ginagawa ng iba? Pero bandang huli, di pala yun ang gusto nila. Kaya kung napansin mo, dating active sa social media ngayon ay hindi mo na makita. Ang lagi kasi nating nakitang talento ay yung pagkanta, pagsayaw, kasi yun ang alam nilang talento na napapansin ka. Kaya kahit alam niyang sintonado, kumakanta siya, di kagalingang sumayaw, pero humahataw pa rin, pinipilit nila mapansin lang. Di gaanong napapansin yung nagkukumpuni ng electric fan, nagmimekaniko, nananahi o designer, barbero, kasi ang alam nila trabaho o profession lang yan. Di nila alam na may
kakaibang talento sila doon. Yung may kakaibang touch. Sa iba, ang hirap-hirap gawin ng isang bagay, pero nung ikaw, isang hawak mo lang, solve na, kumbaga na-enhance lahat ng ginawa mo, yun ang tinatawag na unique quality, unique individual, unique character, unique ability, kakaiba. Kaya nga sa mga doktor, may espesyalidad sila. Di pwedeng all around sila, yung bang jack of all trades, master of none. Meron naman ganun, kaya lang, saan ka ba mas magaling? Saan ka epektibo? Saan ka ba mag-grow? Saan ka namumukod tangi? Yun dapat talaga ang tanungin natin sa ating sarili. Balikan ko yung pagpapakalat ni Lord ng talento o skills sa bawat isa. Imposible kasing wala. Dagdag ko na yung pagluluto at paglilinas o iba pang gawain. Lahat tayo equal sa talento. Tao lang naman ang nagja-judge o nanghusga na mas mababa ang kakayanan mo kaysa iba. Pero kung pagtutuunan natin ng pansin at di ka titingin sa pamamaraan ng iba, makita mo sa sarili mong nag-e-excel ka. Huwag ka nga lang tumabi at makasalamuha sa mga taong sa halip na i-encourage ka, bukod na sa di ka ma-appreciate ay sinisiraan ka pa. Lumayo ka doon, lalong-lalo na kung apektado ka at halos ikasira na ng kalooban mo. Doon ka sa taong susuportahan ka, palalakasin ka kahit di sila gaanong maalam o knowledgeable sa ginagawa mo. Bukod sa mga kaibigan mo, makita mo sila sa mga organisasyon, grupo o kaya sa eskwelahan. Doon ka sumama, mas lalong malilinang kakayanan mo. See you and God bless you.